Now to discuss about former President Duterte's arrest, we have on the line Attorney Salvador Panelo. Attorney, welcome to News and Views. Thank you very much for your time. Attorney? Yes, Attorney? Can you hear us okay? Ay, naputol yung line. We have Sir Attorney Sal Panelo. We wanted to talk about, siyempre may habeas corpus petitions na filed si Kitty, I think. And si he was the one who filed it with his son. Yes, with his son. And then also we'd like to get sana updates on the former president because there was medyo confusion with the Executive Secretary Medial Dea as to saan ba talaga si former president and if he's okay. Medyo nag-worry kasi yung mga tao. But right now kasi meron naman I know, but we'd like to find out how is his condition. Diba? Siyempre, statement ng ICC. May edad na rin yung si former president. I think Attorney is there on the line already. Hi, Attorney. Thanks for joining us. Attorney, can you hear us okay? Medyo nahihirapan tayo sa sa makontak ito si Attorney Sal Panelo, isa sa mga legal counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte. And andyan pa? Attorney, can you hear us? Attorney? Hello? Ayun! Yun, Attorney Sal, thank you for joining us. Magandang tanghali. Umaga pa lang po, Attorney. Wait, di ba tanghali na? Alas 11 na, di tanghali na. Sige po. Attorney Sal, I'd like to start off po with asking how the former president is. Kasi medyong may mga nag-worry po yesterday. Sandali. Yes. Go ahead po. Sandali. Sino ba ito? Sino ba ito kausap ko? Si Angelo Castro po and si Angela Lagunsad Castro po. From News and Views on One News. Ikaw pala yung anak ng kaibigan ko. Miss na miss ko yung tatay mo. Hi, Attorney Sal. Oo nga po. I am the next in line sa kanya po. Sige, tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Attorney Sal, siyempre madami nag-worry po yesterday when former Executive Secretary Salvador Medial Dea, hindi po daw makita si former President. How is the former President po? Kamusta na po yung kalagayan niya? Hindi ba merong video si Presidente Duterte na sinasabi niyang okay siya. Pag-usap siya sa consular officers natin doon. So tingin ko okay. Otherwise, hindi nagreklamo. Kasi that video po, Attorney, was before, after, no? Before pala mangyari yung yung ICC. After mangyari yung ICC. Pero yun nga po, no, meron naman pong statement na rin naman po talaga from the President. Pero kayo po, personally, have you talked to him na po since the arrest? Ay, hindi kasi nga, hindi nga ako nakapasok sa Villamor eh. Huli kaming magkita. Doon sa state sa Hong Kong, nagsisinyasan lang kami. We were able to talk. Although, hindi naman kailangan kasi matagal na namin yung pinag-uusapan niya. Pinagkikita. Siguro po, Attorney, can you... Kasi po si Secretary Salvador Medial Dea, siya po yung iisa po sa in-appoint na legal counsel. Will you be part of it po pagdating po doon sa The Hague? Ay, hindi. Alam mo, hindi po pwedeng mga Pilipino lawyers doon na hindi accredited. Kailangan yung mga taga-ron. Kaya yung legal team dito sa Pilipinas, at marami yun, maraming abogado Duterte, marami rin nag-volunteer. Hindi po pwedeng umad doon unless na accredited ka doon. Si Presidente Inday, kumuha abogado ron. Where are we na daw po in terms of getting a counsel po that is accredited by the ICC? Tatanungin natin si VP Sara kasi precisely that's one apart from visiting the father, ibuuin niya legal team. Yes, Attorney, would like to ask also about yung mga final po sa Supreme Court, yung habeas corpus ni kayo po, on behalf of Kitty Duterte, ano po ang mangyayari doon? Sa ngayon, binibigyan ng gobyerno ng 24 oras mula sa pagtanggap nila ng order ng hukuman na magpaliwanag sila kung bakit kakatigan yung aming petisyon. Kasi yung petisyon namin, sabi namin, ikatatamuhan yan, ilabag nila lahat ng klaseng batas dito, pati nga sa batas ng sarili ng petisyon, ilabag din nila. Kailangan ibalik dito yan para panagutin
lumabag sa kanya. Attorney, I want to circle back po doon po sa pangyayari bago po siya ma-arrest. May mga rumor circulating at that point nung weekend na meron nga daw pong arrest warrants against kay former President Rodrigo Duterte. And a lot of people are saying dapat daw po hindi na daw po muna umuwi siya at in-exhaust muna po muna yung mga legal remedies niya dito bago po siya umuwi. Your thoughts on that po? Hello, alam po ninyo, iba kasi ang paninindigan ni Presidente Duterte. Matagal niya nang sinasabi na nung siya'y presidente, nung siya'y mayor, nung congressman siya, meron siyang sinumpaan na magsilbi sa taong bayan. At yun ay gagawin lahat ng pamamaraan hanggang kahit na i-boost niya ang kanyang kalayaan o ang kanyang buhay. Kaya hindi siya maaaring tumakas. Ayaw niya yun. Out of character. Alam niya na may darating na pero arrestin niyo, di ba? Kahit doon sa congressional hearing, sinasabi niya, dinidare niya pa nga ang ICC, di ba? Tala kayo rito. Gusto. Pero ang problema kasi ganito, ang ICC pala jurisdiction, nilabag ng ating gobyerno ang sa ating salita. Sabagat, ang dayuhan, walang jurisdiction, ikaw mismo ang nagpakanulo sa mamamayan mo. Nakiusap sa Interpol. Okay? Ang Interpol naman nakiusap sa ating mga pulis na tulong kasi wala naman silang kapangyarihan mag-aresto. Kaya dapat So, ipinagkanulo nila si Presidente. Pero go ahead. Meron tayong malusog na legal system. Sino nagsabi niyan? Ang gobyerno natin mismo. Sabi ni President Junior, wala kayong jurisdiction, hindi kami magko-cooperate in whatever form or shape. Pero anong ginawa niya? Hindi lang kayo nag-cooperate, kayo mismo ang gumawa. At kita niyo sa aming lahat na may jurisdiction. Sumuko kayo, isinuko niyo ang kasarinlan ng ating bansa sa isang dayo. Yan ang katotohanan. Attorney Sal, why do you think itong gobyerno po ngayon, itong administrasyon ay very unwilling po or... Hello, Philip. Hello, Attorney, can you hear me? Yes. Ano yun? Why do you think this administration is unwilling na sila na lang ang magkaso kay former president, if ever, at pinadala pa sa ibang bansa, Attorney? Alam mo, ever since sa aking programa, paulit-ulit ko sinasabi sa lahat ng aking interviews, ang talagang ultimate goal dyan ay i-eliminate ang mag-amang VP Sara at Duterte. Politika, kailangan matanggal sila sa 2028. They have to destroy physically, legally, lahat na klase. Basta kailangan wala sila kasi si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028. At si Duterte naman, ang may mga milyong-milyong mga followers na tutulong kay Inday Sara. Kaya kita mo, pinailan ng impeachment, pinailan ng criminal justice. Naman, kaya ito naman si Duterte, binanatan din, nakakulong na ngayon. Yan talaga ang goal, wala naman. Alam mo yung mga sinasabi lang, meron kaming jurisdiction, may ICC, ganun. Yun ginagamit na lang yun, cover up yun sa kanilang politika. So, Attorney Sal, do you think kasi si Senator Bato daw ang possible next, but kasi pinag-uusapan na si VP Sara baka kasama daw sa case, do you think na possible habulin din siya ng ICC? Hindi ba kasama siya sa mga dinimanda? Hindi lang yan. Hindi ba sabi nga ni Inday Sara, hindi ako magtataka kung ako pati isasama nila kasi sinasama na siya noon Attorney, I would like to get your comment po doon po sa recent statement po ng Supreme Court about not giving you an immediate TRO. Hindi ito sa akin yun. Ibang abogado yun. Sa ibang abogado po. Okay. Ibang abogado yun. Pinahin ko po the petition for a writ of habeas corpus. Okay. Alright. Pero ang sinasabi lang naman ng Korte Suprema doon, walang maliwanag na nagkaroon ng pagtabat ng batas. Kaya kailangan pag-usapan pa. Wala naman sinasabi. Ang feeling ngayon,
wala kaming nakikitang paglaban. Kaya, ito. Pero, sinet pa rin nila for oral argument. Attorney, taking this opportunity para matanong lang po kayo kasi may mga kumakalat po online, di ko po alam kung totoo ito o hindi. At mas maganda na po na ito po ay ma-address po ninyo. Meron daw po ba kayong hindi pagkakaunawaan ni Attorney Harry Roque? Kasi meron pong nakita po doon, tinanong daw po kayo kung sino si Harry Roque, about Harry Roque, and you said, who is he? Tinatanong din kita. Ano po? Tinatanong din na Tinatanong din kita. Sino ba yun? Sino ba? Alright, I think that speaks 1,000. Ano po ba nangyari? Baka naman po pwede nyo i-share. Hindi ko nga kilala. Magkasama po kayo sa gobyerno ni President Duterte 6 years ago. Ibig mo sabihin, lahat ng mga nandiyan sa lahat. Kilala mo yung magkasama kayo sa cabinet meeting everyday, halos everyday. Attorney naman. Magkakilala kayo. Sige, what happened there? Sige, we'll leave it at that, pero that speaks 1,000 words. Attorney Sal, thank you very much for joining us. Hopefully we get to have you again on the show. Okay, salamat din sa inyong dalawa.